Matapos naman yanigin ng magnitude 7.8 na lindol ang Mindanao, patuloy ang pamahalaan sa pagtugon sa mga pangangailangan ng pamilyang naapektuhan. Kanina, personal na nagtungo roon si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. para tiyakin ang epektibong pagbibigay ng tulong sa lugar. Si Faith Santiago sa detalye. Ilang mga gusali, kabilang na ang St. Elizabeth Hospital, Romana C. at Sharon Central Elementary School at General Santos City National High School ang ininspeksyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa kanyang pagbisita sa General Santos City. Sa pag-ikot ng Pangulo, kitang-kita ang mga pagguhong naganap sa mga establishmento. Gayun din kinamusta ng punong ehekutibo ang ilang mga residente. Yung mga engineer ay papasok na para i-assess kung ano ba yung parte ng building na pwede pang gamitin, ano yung hindi na talaga pwede. Kailangan pabagsakin yung buong building, mabigyan tayo ng informasyon tungkol dyan. Ibinahagi din ni Pangulong Marcos Jr. na naipaabot na sa lokal na pamahalaan ng Gensan ang 100 milyong piso mula sa Local Government Support Fund o LGSF na magsisilbing pagpapatayo muli ng City Hall at ipapamahagi sa mga pamilya ng mga nasawi. Ayon sa Pangulo, nagkakahalaga ito sa tig 50,000 piso bawat pamilya. Gayun din iniabot na ang LGSF sa lokal na pamahalaan ng Sarangani at South Cotabato bilang pagtulong sa mga infrastruktura, lalo na sa Sarangani na lubos na napinsala ng lindol. Iniulat din ng Pangulo na bumalik na ang 85% ng power supply at ayos na uli ang communication sa mga apektadong lugar, habang ilang mga area ang hindi pa maiayos ang power distribution buhat sa landslide o harang sa daan. Samantala, nakapagpadala pa rin ang Armed Forces of the Philippines o AFP sa pamamagitan ng helicopter ng mga pagkain, gamot at iba pang mga pangangailangan sa mga lugar na hindi pa ma-access. Kinausap din ng Pangulo ang mga guro at bibigyan ng training sa tulong ng Department of Health upang makapaghatid ng mental health assistance sa mga estudyanteng naapektuhan. At para naman sa mga hindi pa makapagtrabaho at mga kinailangang magsara sa kani-kanilang mga tindahan o business, na mahagi ng konting tulong ang DSWD, DOLE sa pamamagitan ng TUPAD program at AIX program. We are continuing to help work together with the local government. The Congresswoman is here. Andito yung mga barangay chairman. We are continuing to work with them closely to make sure that all the needs, yung immediate needs ng mga naging biktima ay matulungan natin kaagad. Dagdag pa ng punong ehekutibo, bagamat mayroon pa ring pagsasaayos na ginagawa sa water supply, hindi kinakailangang mag-alanga ng mga supplier kung kakapusin ito dahil tinitiyak niyang magdadala pa ng mga bagong supply. Para sa totoong balita sa Bagong Pilipinas, Faith Santiago, Congress News.